Attorney Romy Mac, magandang umaga ho sa inyo. Magandang umaga sa iyo, Angelo, at sa iyo mga tagapakinig, tagapanood. Doon sa pinadala mong mensahe, sinasabi ho ninyo, pwedeng ma-question yung, yung nakahanda ng written na ruling ng impeachment ng presiding officer ng impeachment court. Bakit? Maaaring ganoon dahil sa humihingi na nga ng certified true copy yung defense panel, di ba? Nakita mo yung sa bandang huli, humihingi sila ng certified true copy. Pag humihingi ka ng certified true copy, yan ay preparation sa yung intention na i-apila ang nasabing desisyon sa Korte Suprema. Tsaka yung pagkakabigay ng ruling na yun, may ruling na pala, bakit kailangan pa magkaroon debate sa simula? Nagkaroon pa sila ng debate, nagkaroon pa ng mga question and answers between the senators and the defense and the prosecution lawyers, na ganun pala may nakahanda ng ganung ruling. Na parang nangyari, mayroon pa palang parang may prejudgment na nangyari na parang nagkaroon pa ng oral arguments, samantalang nakahanda na pala ang desisyon. Para bang walang iniwan sa sinabi na we will hang you after trial. Diba? Para bang Teka muna. palang gano'n. Hindi, pero prior to that, prior to that kasi, attorney, di ba nagkaroon sila ng executive session last week, nagkaroon ng pulong ang mga senator judges. Baka doon palang na-frame up na kaagad ni na presiding officer na ito ang magiging natin, ito ang magiging position natin. Sa akin nga parang ganoon. Pero ang sabi ko nga, bakit kailangan pang magkaroon ng question and answer? Bakit kailangan pang magkaroon ng tanungan na yung sa simula na para sa akin, parang nasayang lamang yung panahon. Oras. Nasayang na yung oras. Na yung pala naman tapos na. Bakit hindi pa ganoon? Sapagkat alam mo, nagsubmit na nga ng memorandum yung mga parties, di ba? Noong the other week, nagsubmit ng memorandum, nagkaroon pa ng oral arguments. Sa korte, pagka ikaw ay nagkaroon ng oral arguments, pagkatapos nagsubmit ka na ng memorandum, wala na yung mga question and answer pa na gagawin ang hukuman. Ibig sabihin, submitted na for resolution, kaya yung resolution niya, yung decision niya, yung ruling, ay base doon sa memorandum o kaya sa oral argument na nangyari. Hindi, baka naman for the spirit of, in the spirit of transparency. Kaya... wala akong sinasabing spirit. Pag transparency, ay nandun na nga yung memorandum nila. Nagawa na nila memorandum. Nagkaroon na ng oral arguments. Pagkatapos bigla na lamang meron akong ruling. Na yung arguments na yon na para bang hindi mo na yan naisama doon sa ruling. Yung arguments na yon, yung mga question answer na yon, ay hindi na naging bahagi ng ruling. Na parang sige, magsalita lang kayo yan, pero tapos na pala naman itong aming ruling na ginawang ito. Kaya doon ako nagtaka na sinabi ni Senator Chis Escudero, okay, tapos na yung mga arguments ninyo, the presiding officer will not make the ruling. Ayun. Hindi, baka naman... attorney, baka naman mabilis lang talaga siya magsulat o habang nagbe-preside siya, mabilis yung kanyang kamay, hindi lang natin nakikita, nagtatype siya sa computer. Pero yun napaka-imposible mangyari yun kasi preparado na yung ganun ba? ruling. Hindi kasi, di ba? Naman sa akin, parang okay naman yung ruling na yun. Kaya alam mo, nakakapagtaka noon, tapos na pala, bakit kailangan pa yun? Di ba, hinihingi nila na kailangan mapabilis? Di ba, sila na mismo nagsasabi, kailangan we have to speed up the trial. Kailangan mabilis natin sapagkat bigyan natin ng speedy trial itong si Vice President Sara Duterte. Kung yun ang kanilang mga gustong gawin, bakit kailangan pa sila magkaroon ng halos 2 oras na talakayan pa bago inalabas ang nasabing ruling? Pero hindi inappropriate yun. Wala namang question of propriety doon. Para sa akin, meron parang hindi appropriate Parang hindi nakakatawa na nangyari. Sapagkat ang para bang yung mga sinabi nila doon, parang hindi mo kinonsider yun. Yung mga sinabi nun parang baliwala. Okay, magsalita kayo na magsalita dyan, pero nakahanda na ang aking ruling na ito. Na huwag tayo magsalita dyan, pero may decision ako. Parang kung ako ang abogado, bakit pa ako gano'n? Bakit pa ako pinagsalita rito? Ganun.
meron ka na palang ruling dyan. Dapat noon, pagbukas ng impeachment court, yun ang para bang promulgation of decision. Yun ang tama doon. No? Para bang magpo-promulgate ka na lamang ng decision. Parang walang iniwan sa korte na kapag ka-promulgation of decision, patatayuin lamang ang akusado. Is the accused present? Yes, the court is now ready to promulgate the decision. Parang sa jury na mapanood natin, di ba? Jury ready. What is the verdict? Hindi mo na sila sabing, defense panel, what can you say? O salita sila, okay, the verdict. Andito yung verdict namin. So, sa bagay sa during trial, hindi ganun kahaba din ang ginagawang ruling ng ng judge, di ba? Sabi lang, okay, what is the decision of the court? The decision wherefore the court now decides that ganito. Hindi mo na isa-isa yung pang Oo nga naman, ha? Yun ang nangyari. Kaya para sa akin, bakit kapag gagawa ng napakahabang oral arguments, di ba gusto mo, speedy trial? Yun ang sinasabi natin Kaya sa akin ay kailangan talaga mapabilis natin yan. Yung mga hindi na kailangan gawin, huwag nang gawin. Pero, kaya rin ang aking position na, mamaya tatawagin naman nila si NBI Director Matibag, di ba? Bakit pa tatawagin si NBI Director Matibag? kayo naman, attorney, para bang hindi nyo alam kung ano ding desisyon ng karamihan ng mga senator judges. Para namang hindi natin alam kung saan pupunta ito. Hindi mo alam kung saan pupunta. Tingnan mo nakita ko doon. Tingnan nila yung pre-trial brief. Sa pre-trial brief ng prosecution, sabi ng prosecution, bakit namin pre-present sa Matibag? Number 1, to prove that he is the NBI director. Sino ba hindi nakakilala sa kanya? Okay. Diba? Tapos, second, sabi niya, nakakimis po sa itong pre-trial order ng pre-trial brief nila. Second, in order to confirm the investigation and the results of the investigation. Hindi ba nagkaroon na ng testimony si Calilong at saka si Lotok? They already confirmed all this. So ano mangyayari sa testimony ni Matibag? Ang testimony lamang niya ay para lamang i-corroborate, dagdag lamang sa laysay doon sa sinabi noong si Lotok at saka ito si Calilong. So again, gagawa na naman sila na napakahabang salaysay dito. Ulit-ulitin naman sinabi ni Calilong, corroborative lamang yan. Nasabi ng Korte Suprema, kung corroborative lamang yan, kung dagdag na salaysay lamang yan, huwag na. Kasi sayang din naman ang oras. 25 million lang naman doon ginagastos natin araw-araw. 25 billion nga yan. 25 million lang naman galing sa taxpayers money. Ano ba naman? Sayang naman ako yung mga nangyayari yan. Di ba gusto nating ipa-speed it up? Tama na yung nasabi nung sinabi nung si Cadillo at saka si Lotok. Tama na yun. Punta na tayo doon sa mas matitindi na mga aligasyon nila. Yung sa mga confidential funds. Yan ang hinahanap ng taong bayan Yan ang hinahanap nila na marinig ano ba talaga yung mga ebidensya. Lalo na ngayon na nag-rule na ang Senate Impeachment Court na pwede nang buksan yung mga documents na ito. Move on na tayo ngayon. Tama na yung threat na yan. Ang nangyayari ngayon, pinag-uusapan nila, definition ng grave threat, definition ng sedition. Hindi naman yun ang issue. Ang issue ay high crime. Wala namang, hindi naman sinasabi sa saligang batas na grave threat and inciting to sedition ang pwede maging impeachable offense. Walang ganun sa saligang batas. Ang crime na sinasabi ay high crime. And there is no such thing as high crime na define ng Korte Suprema. Wala pang definition yan. 25 million ang ginagastos natin araw-araw sa impeachment trial, pero yun pong pondo para sa mga senior citizen. Naghihintay ang tagal-tagal na. Sa ating mga senior citizen hindi na ibibigay. Ang dami nang umiiyak sa ating mga senior citizens. Yung threshold age na 80, 85, 90, 95, ang dami naghihintay dyan. Ibigay. Pagkatapos ganyan na lamang, magkakaroon tayo ng trial na paulit-ulit. Pagkatapos sila didili lamang, sayang naman yun. Parang tayong hinihintay. Kaya kami, tayong taong bayan, naghihintay tayo na sana naman maging alalahanin lang lagi na ang taong bayan naghihintay at hindi dapat masayang oras, hindi masayang ang pondo. Na ulit-ulitin lamang nila
tanong ng tanong na hindi, wala naman siya ng mga tanong na hindi naman dapat tinatanong. Ano ha? Okay. Para lamang ang makapagtanong. Kung hindi na kinakailangan itanong, huwag nang itanong, huwag nang uulitin. Kung naitanong na ng ibang mga judges, huwag na nilang itanong para... Oo. Para wag nang humaba ang talakayan, gumastos ng mas marami, ilaan na lang natin ang pondo sa mga senior citizen. Ha? Yes. I submit to your wisdom, the gentleman from the senior citizen sector. Yan, dapat yan. Ito po, Your Honor. Salamat, Atty. Romy Mac. Magandang umaga. Yeah, maraming salamat, Angelo, at sa iyong mga tagapanood, tagapakinig. Thank you. Maraming salamat po.